hindi ka na nga sumipot sa hearing na inimbitahan ka kahit nasa loob na kayo ng building ng Senado. Tapos gusto mo pa magpa-press conference. Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw lang bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. 3 beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba. Pero nung pumayag na mag-recuse, bigla niyong isasama sa may listahan ng malita yung papalit sa kanya. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt as chairman of the committee, and that is debatable. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Hamon ni Baligod kay Tulfo. For him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Definitely mag-i-inhibit ako. Oras na mangyari ito, si Senator Francis Pangilinan na magunguna sa naturang pagdinig. Natatandaan nyo ba yung unang Blue Ribbon press conference ni Cayetano at Marcoleta kung saan inilahad ng mga 18 ex-bagmen, trabahador, kargador, marites, marines ni Duterte ang lahat ng gusto nilang sabihin kung saan biglang nagkamaleta si Tito Sotto at Tulfo out of the freaking blue. What I'm saying, but nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Sotto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Second, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period? Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Sotto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Sotto. Kay Senator Tulfo? Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Isa mo pa yung nung unang inimbitahan ni Tulfo ang 18 kargador sa opisyal na Blue Ribbon meeting or hearing, kahit nasa loob na sila ng Senate building, hindi pa rin sila sumipot, opting to a press con sa opisina ni Padilla. Tapos, siguro, na-touch sila sa sinabi ni Legarda. Kaya bigla nilang sinabi after previously stating time and time again na nakatanggap si Legarda ng malita na nagkamali sila. What a huge coincidence na nung lumipat si Legarda from the Sotto block to the Cayetano block, bigla na lang siyang nawalan ng malita. Tapos, okay, never mind. Maraming proseso yan. Pagdating kay Senator Loren, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate. Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din
So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Well, they're back with another pasabog nang i-announce ni former congressman and DDS ally Mike Defensor na magkakaroon sila ng sariling Blue Ribbon hearing the same day as the special session ng Senado. Ang nakakatawa lang, nakalista pa rin si Villanueva sa caption ng mga senador na matatapang tulad ng mga kargador. Pero bago pa yung event, nag-post ng pabatid ang event place kung saan sinasabi nilang hindi na matutuloy, pero agad rin itong binura kasi maluwang siguro dinagdagan ng lawyer ng 18 kargadors ng 4 na panibagong witnesses kuno para magsumite at manumpa na mayroon na naman silang bagong idadawit na politiko. Malamang, pati kalabang senador ng Cayetano Block. Now sa kanilang Blue Ribbon hearing turned press conference, walang pumuntang senador sa kanilang event as the Cayetano Block, particularly the Marcoleta, Go, Aimee, Padilla Block, is nowhere to be found. Kumbaga, parang iniwan sa ere. So ano nga ba ang bagong script? Sino ang nakatanggap ng malita ayon sa ating mga marites? Marits. Well, according to them, sina Montulfo, Arnold Clavio, Cheese Escudero, Kiko Pangilinan, at Comelec Chairman George Erwin Garcia, pero one thing stood out. Bale, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Cheese Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Media personalities Ramon Tulfo and Arnold Clavio were also accused of receiving payoffs. Sa mga media personality na nagkakulong si Ramon Tulfo, halos every Thursday with this. Pagkamitin niya yung media personality mo na in-escort na si Mr. Joey de Guzman. Arnold Clavio po yung nasa media. Kung ito, sa JMA po, JMA. In a social media post, Tulfo said he is ready to disprove the allegations. The GMA network, for its part, said it takes matters involving the integrity of our journalists seriously, adding that it will evaluate the matter further. Clavio called the claims as lies and urged the group to show proof, noting he will take the matter to court. Comelec Chairman George Garcia was also linked to the kickback scheme. The poll chief has denied the accusations against him. Hindi na po ako nagulat kasi nga po dinawit na po nila ako doon kahit wala pong detalye, kahit wala pong sinabi. At kanina ganun din po ang binigay na statement. So alam niyo po itong lahat ng ito kasi nungalingan. Mamalik wala po ako involvement sa flood control. Ang layo no? Comelec po ako, Comelec. Hindi po ako kontratista. Ipinakita nila sa press conference ang picture ni Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta at yung dalawang anak nila along with other people, which led people, especially yung mga bloggers na nandoon sa hearing or press conference nila, that it is one of the proofs na sila nga ay meron o nadalhan ng alleged malita at kickbacks delivery. Sino magpapaliwanag dito?
Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Mars. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mitsubishi Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir, nanalaglag yan at nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke, pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman niyan sir pag large. Well, this was immediately refuted by Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan kung saan sinabi nilang yung finlash sa screen na picture ay noong pumunta sila sa Marawi nung kasagsagan na pag-recover nila sa terrorist occupation sa lungsod ni Kiko at hindi para makakuha ng maleta. And besides, bakit kayo magpapa-photo op ang daming tao, nakangiti pa kayong lahat, tapos yung pala meron kayong malita? That doesn't make sense. Ngayon, natakot yata si Atty. Baligod kasi nga biglang lumabas si Atty. Baligod ng 22 basurero na hindi naman daw nila pinaratangan si Kiko Pangilinan at hindi daw nila ginawa or at the very least, hindi daw nila sinabi na that picture leads to an evidence or that picture is an evidence itself. Bakit ba naniniwala pa rin kayo sa mga to? Noong una, inabsuelto si Loren. Tas ngayon, tinangging hindi nila pinaratangan si Kiko. Bakit nila isasama at ipapakita yung picture na yon kung walang koneksyon o pagpapatunay yan sa mga sinabi ng 22 kargador? Bakit mo ipa-flash sa malaking wide LED screen? Etong picture na to, kasama si Sharon Cuneta at kung sino-sino pa. If this is not a part of any build-up of cases or evidence even. At ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.